Children's Choir, wagi sa International Children Choral Festival 2016 sa Malaysia. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Nasaksihan kahapon ng buong sambayan ng Pilipino ang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa simula ng kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na walang katuturan ang sisihan sa pag-usad ng bansa. Pero sinabi niyang hindi niya palalampasin ang mga nagtaksil sa tiwala ng taong bayan. Muling iginiit ng Pangulo ang kampanya laban sa krimen, droga at korupsyon. Nagbabala rin si Duterte sa mga aabuso sa kapangyarihan at pinamamadali ang investigasyon sa mga pulis na nasasangkot sa kaso. Kaugnay naman ng usapin ng West Philippine Sea, iginagalang daw niya ang desisyon ng International Arbitral Tribunal at itataguyod ang mapayapang resolusyon. Nanawagan siyang tigilan na ang dekada ng gera at rebelyon at nagdeklara ng unilateral ceasefire sa CPP-NPA-NDF. Muling hinimok ni Pangulong Duterte ang lahat na palitan ang sistema ng gobyerno sa federalismo. Ipinagbalik rin ni Duterte ang Executive Orders of Freedom of Information o FOI at tinayak niya ang kaukulang aksyon sa mga media killing sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo na ang media ay itinuturing niyang partner for change. Netizens, ikinatuwa ang pahayag ng Pangulo kaugnay ng paglalaga ng libreng Wi-Fi access sa mga pampublikong lugar. May ulat sa Alfie Tulagan. Sa mahigit isa't kalahating oras sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahapon, nabanggit ang pagpapabilis ng internet access sa bansa at paglalagay ng mga Wi-Fi connection sa mga piling pampublikong lugar. Wi-Fi access shall be provided at no charge in selected public places, including parks, plazas, public libraries, schools, government hospitals, train stations, airports, and seaports. Kaya ang mga netizen tulad ni Aisa, ikinatuwa ang deklarasyon ng Pangulo. Sa mga bus lang daw kasi siya nakakagamit ng libreng Wi-Fi. Siyempre natuwa naman po ako na magkakaroon ng mga Wi-Fi sa mga public places para naman, siyempre kagaya dito naghihintay ako ng friend. Yung hindi ako maboboard sa paghihintay, ganun. Inatasan din ng Pangulo Duterte ang bagong buong Department of Information and Communication Technology na i-develop ang National Broadband Plan para mapabilis ang internet sa bansa. Dahil mapapabilis nito ang daloy ng impormasyon, umaasa naman ang mga netizen na hindi ito magagamit sa masama. Okay din yun kasi maano yung mga gumagawa ng mga masamang gawain, makita nila lahat. Kung matutupad yun, talagang magandang Pilipinas. Magandang mabuhay dito. Oo, kung matutupad. Sana. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Kaugnay ng balitang yan, ating alamin ang reaksyon ng ating mga kapuso ukol sa pagkakaroon ng libreng Wi-Fi access sa mga pampublikong lugar. May paandar si Joan Ponsoy. Joan! CJ, marami rin talaga sa ating mga kapuso ang nag-abang sa unang SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at marami itong mga na-erase na points na pagkakaiba ng kanyang SONA sa mga nagdaang Pangulo. Kabilang nga dito itong pinakamahabang unang SONA sa Pilipinas. Maraming best din siyang pinalakpakan dahil sa kanyang mga on-the-spot jokes at pinalakpakan nga rin itong kanyang mga programa, nais na programa at plano sa loob ng kanyang 6 na taong panunungkulan. Kabilang nga dyan itong pagkakaroon nga ng Wi-Fi access sa mga public places. Gaya na lamang dito nga sa mga plaza. Live tayo ngayon dito nga sa Dagupan City Plaza at ating tatanungin yung mga kabataan na nandito ngayon kung ano nga ba itong pakinabang nagpagkakaroon nga ng Wi-Fi access
sa mga public places. Hi, good afternoon. Anong name mo? Christine May po. Yung pagkakaroon ng Wi-Fi access sa mga public places ba, pabor sa inyong mga estudyante? Opo, kasi po kung may lesson na hindi masyadong naintindihan ng tinuro ng teacher, pwede namin i-search ito sa internet para mas maintindihan ang mga lesson na kanilang tinuro. Even without doon sa school, or even without doon sa vicinity ng school, pwede na kayong mag-research. Opo. Okay, thank you. Marami sila ngayon nandito, CJ, no? I think meron silang activity na kailangan i-compose ngayon, kaya sila nandito sa Dagupan City Plaza. Makakausap pa natin yung isa sa mga kabataan na nandito ngayon. Anong kagandahan ng pagkakaroon ng Wi-Fi access sa mga public places? Magiging ay yung mga mag-search pa po kayo ng mga assignment ganun pag meron pa. Pag pupunta pa kayo ng mga computer shop, mga library, magiging maksaya pa po ng oras pag pupunta ka pa po doon. Okay, maraming salamat. Ilan lamang nga dyan sa naging pahayag nga ng mga estudyante dito sa Dagupan City Plaza. Hindi pa naman natin alam talaga kung ano yung protocol dito sa Wi-Fi access, no? Kung magiging free ba talaga ito o magkakaroon pa ng password sa mga gagamit ng mga Wi-Fi access. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joanne Ponsoy. Tricycle driver pinagbabaril habang nanonood ng SONA ni Pangulong Duterte kahapon. Patay! Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Sa makeshift waiting shed daw na ito, nanood ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tricycle driver na si Rachel Agpoon. Nang pagbabarilin ito ng riding in tandem suspect sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan kahapon. Nasawi ang 37 anyos na biktima na nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo. Ayon sa pulisya, nagdala ng telebisyon ng isang kasamahan sa TODA ni Agpoon at sa waiting shed nanood ang SONA ng Pangulo. SONA kahapon, nanonood sila. Kaya ang posisyon nila is nakatalikod lahat. Nakaharap dun sa tibing dala nung kasama nila. Nung dumating kaya walang nakakilala dun sa riding in tandem kasi nakatalikod nga. Nasa drugs watchlist din daw ng pulisya si Agpoon. Na-recover sa crime scene ng 2 basyon ng bala ng caliber 40, ball cap at isang pares ng tsinelas. Actually, yung victim is nasa watchlist namin siya. And actually, so far hindi pa siya sumusurrender. Wala pa dahil ang sabi ng tito na kausap ko kahapon, nagbabagong buhay na kaya hindi na nagsurrender. Patuloy naman ang investigasyon ng Calasiao PNP para matukoy ang mga salarin at tunay na motibo sa krimen. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Crime rate sa lalawigan bumaba ng mahigit 20% ayon sa Pangasinan PPO. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel. Jasmine! CJ, kung noong mga nakaraang buwan kaso ng robbery, theft at cattle rustling ang ilan sa mga nire-report sa iba't ibang himpilan ng pulisya dito nga yan sa Pangasinan, isang buwan na ngayong Hulyo ay bumaba ang crime rate dito nga yan sa probinsya matapos na mailatag ni President Duterte ang kanyang anti-criminality program. Pagsugpo sa korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at kahirapan. Ilan lang ito sa tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang bibigyang pansin sa kanyang administrasyon. Kaya nagbigay ito ng 6 na buwang palugit para mabawasan ng kriminalidad at illegal na droga sa bansa. Ayon sa PNP, masasabi mo nung epektibo ang programang inilatag ng Pangulo sa pagsugpo sa kriminalidad. Sa katunayan, sa datos ng Pangasinan PPO, mula July 1 hanggang sa kasalukuyan, bumaba ng mahigit 20% ang crime rate sa probinsya. Tuloy-tuloy yung ating kampanya dahil talagang nakitaan natin yung pagbaba ng mga crime incidents natin dito po sa ating lalawigan. Kabilang sa mga bumabang kaso ang carnapping, theft, robbery at cattle rustling. Mula sa mahigit 80 itatalang crime against property sa loob ng 1 linggo, naglalaro na lang ito sa 40 kaso pababa. Puspusan pa rin itong ating pong ginagawa na yung anti-illegal drug war natin. Sa Binmali, Pangasinan, dati nakapagtatala sila ng robbery incident kada linggo. Pero ngayong buwan ng Hulyo, 0 robbery incident ang kanilang naitala. Effective. Talagang pinakamalaking contributory ng crime is nagmumula talaga sa drugs talaga. Malaki mo nang naitulong ng kampanya kontra illegal na droga sa pagsugpo ng krimen sa bansa.
CJ, yung carnapping, robbery, theft at cattle rustling ay kabilang lamang doon sa mga kaso na under doon sa crime against property. Actually, bumaba na yan ng 21%. At ayon sa PPO, sa ngayon kinoconsolidate nila yung mga reports naman or yung cases from July 1 up to present. Kaugnay naman doon sa crime against a person, ito yung murder at rape. Pero ayon na rin sa pamunuan ng PPO, kapansin-pansin daw talagang bumaba din yung kaso ng ganyan mga kaso. Yung kaso na halimbawa na lamang yung rape, ito'y dahil na nga rin sa malawakang programa sa pagsugpo sa illegal na droga. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Balandagupan Children's Choir, wagi sa International Children Choral Festival 2016 sa Malaysia. Tungayan sa report ni Claire Lacanilaw. Malamyos at malaanghel na tinig, maayos na pagkakahaning ng awit, at ang nagkakaisang blending ng boses. Ito raw ang mga naging susi kaya nasungkit ng Balandagupan Children's Choir ang kampyonato sa ginanap na Malaysian International Children's Choral Festival 2016 sa Shah Alam, Malaysia noong July 15. Sa kanilang winning piece na RDE Cordilleran Song at O Santissima, naiuwi nila ang Gold A-Grade Award, Most Promising Choir Overseas Award at Shah Alam Mayor Award. Lumutang daw ang galing ng mga dagkupenyo sa International Choir Competition kung saan tinalo nila ang may 15 contingents mula sa iba't ibang bansa. So dapat diretso pa rin yung pagsuporta natin, pag-develop sa mga talents nila so that we can show to other people kung ano meron tayo sa Dagupan. Full support at very proud naman ang mga magulang sa pagkapanalo ng kanilang mga anak. Ngayon, pinatunayan ng mga bata na talagang karapat-dapat sila. Kaya kami mga magulang, hindi namin maipaliwanag kung gaano kami kasaya. Hindi lang galing sa pagkanta ang pinamalas ng mga chikiting, kundi ang husay nila sa pag-aaral. Tulad ni Cristel Mejia na isang honor student sa kanilang paaralan. Dapat po pagpatuloy po nila yung pagkanta para po mas gumaling po sila sa susunod na competition. Sana po sa lahat po ng mga Dagupenyos, ito na po yung pagkakataon na ang ating kultura ay magkaroon na rin ng puwang, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din po. Pagyamanin po natin ito, pagtulungan po natin lahat. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Maraming Apat na umano'y drug personality patay matapos umanong manlaban sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Tarlac at Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Joan Ponsoy. Nasawi sa armed encounter ang dating pulis Mangaldan na si Vicente Molic. Una raw itong nagpaputok ng baril matapos ng isinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Tambak, Dagupan City. So, nakabili yung pusher buyer natin. Nung i-effect na yung arrest kasi siyempre nagkalabugan doon sa likod bahay. Biglang bumunot ng baril to, pinutukan na yung pusher buyer natin. Top 3 drug personality sa bayan ng Mangaldan ng suspect. Nasa target list din ito ng Dagupan City Police at Pangasinan Police Provincial Office. Naninirahan ng biktima sa bahay ng kanyang live-in partner sa sitio Tambak, Malag. Una na rin umanong naaresto ang live-in partner nito sa kaso rin ay pinagbabawal na gamot. Nakabalik din siya. Between those years din. Pero nung nakabalik siya, ay nag-awal-awal na, tapos nag-drug trafficking na. Na-recover ng otoridad ang illegal na droga, mark, money at baril ni Molic. Dalawang tulak na illegal na droga rin ang patay matapos sumanong manlaban sa Binmalay Police. Nakilala mga biktimang sina Jay Relioza na top 1 drug personality at si Gistone Bernardo kabilang sa priority list ng pulisya. Na-recover sa crime scene ang 14 na pakete ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia, homemade M16, caliber 22 at mga bala. Siguro naka-high sila noon kasi yung nakita nating evidence doon upon arrival nung natapos na fresh pa yung pinag-sessionan nila, yung nila ng shabu. Talagang nagpapat-session sila ongoing.
Patay rin ang umano'y kilalang drug personality na si Bong Vargas matapos umanong makipagpalitan ng putok sa mga pulis na isinagawang bypass operation sa San Roque, Tarlac City. Na-recover ng SOCO ang caliber 45 na baril na ginamit umano ni Vargas at ang 500 pisong marked money. Magiging subject po natin for operations at tingnan natin kung gaano kalaki yung participation niya dito sa drug dealing na ito. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Guro pinagbubugbog at tinangkapang halayin sa loob ng sementeryo sa Bayambang, Pangasinan. Exclusive, Claire Lacanilo. Sana konsensya siya kasi wala po akong ginagawa sa kanya. Kasi ganito yung gagawin niya sa akin. Sana humarap na lang siya, sumuko na lang siya. Matinding trauma at bugbog sa mukha ang inabot ng 26 anyos na teacher matapos umano siyang tangkaing halayin ng isang lalaki sa loob ng public cemetery sa Zone 6, Bayambang, Pangasinan. Bandang alas 8 ng umaga noong Biyernes, habang nagtitirik daw ng kandila sa puntod ng kanyang ina, ang biktimang si Christine, di niya tunay na pangalan. Nang dumaan ang isang lalaki sa harapan niya at bigla na lang nitong tinakpan ng bibig ni Christine. Sinuntog niya po ako sa nicho. Tapos sinilahila niya na ako sa, hindi ko po alam, medyo mababang nicho yun eh. Tapos sinakayan niya po ako, tapos inuuntog-untog niya yung ulo ko sa nicho tsaka binugbog. Nalaban po ako eh, kaya nakagat ko po siya. Kwento ng ama nito, nagsalitan sila sa pagdalaw sa puntod ng kanyang asawa. Na unang pumunta sa puntod ng anak dahil kailangan daw niyang bantayan ang hiniram niyang motorsiklo. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla na lang daw lumabas sa sementeryo si Christine na humingi ng saklolo. Talagang durog na durog ang duguan po ng mga bukay. Kaya sa salubong kaming ganyan, palabas siya, and then nakita kong paano na siya, andyan na, kaya tinakbo ko siya. Inilabas na ng Bayambang PNP ang artist sketch ng suspect, base na rin sa paglalarawan ng biktima. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang suspect. For the meantime, since yung investigation still ongoing, we ask for withheld muna yung identity ng alleged suspects. Sana po yung suspect sumurrender na para gumaan yung kanyang kaso. Para mapagbayaran din yan yung ginawa niya sa anak ko. Claire Lacanilo, naghatid ng Balitang Amyanan. Sa mga nag-aabang ng public service announcement, tumutok sa report na ito. Sa mga kapuso natin dyan sa San Carlos City at Manawag, Pangasinan, maging I am ready dahil magpapatupad ang DECORP ng power interruption sa inyong lugar bukas, July 27. 7 oras na mawawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay Bulingit kasama ang Stangkero na sakop ng syudad ng San Carlos. Alas 8:30 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali naman ang power interruption sa ilang bahagi ng Limado Street sa Manawag, Pangasinan. Panibagong rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. May ulat si Joan Punsoy. Sabay-sabay na nagpatupad ng price rollback ang mga oil companies kanina alas 6 ng umaga. 35 centavos ang ibinaba ng kada litro ng krudo, habang 10 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Ngayong buwan ng Hulyo, sunod-sunod ang naitalang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Dahil nung last time, ma'am, tumas yung gasolina, mga 50 cents. Tapos, 3 beses na pong nag-rollback yung gasolina namin. Bahagya umanong naginhawaan ng mga tricycle driver sa Dagupan City National High School Toda. Dati-rati, 100 piso ang budget ni Mang Rolando sa kanyang gasolina. Parang 20 pesos ganun pag, di ba, bumaba ngayon. Mga 80 siguro. Kahit papaano, mas madaragdagan umano ang kita ni Mang Ruben dahil sa bawas presyo ng gasolina. Marami kaming kikitain dahil sa 1 litro mababa, marami kaming ikutan. Sa kabila ng magandang balita, wala naman umanong kasiguruhan kung muling magro-rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na buwan. Depende po kasi yun sa world trade, ma'am. Baka bigla siyang tataas o bababa. Depende po sa kanila. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa mga Encantarix, narito na ang dapat niyong abangan sa Encantadia mamayang gabi.
Kagabi dahil nasa kamay na ni Hagor ng susi ng lagusan, natunton ng mga hator ang mag-amang Rakim at Amihan. Sumugod sa mundo ng mga tao ang hari ng Hatorya para paslangin si Rakim. Sa pagpapatuloy ng kabanata mamayang gabi, magkakaharap si Hagor at Rakim. Magpapambuno ang mga ito. Sa bandang huli, mananaig ang lakas ni Hagor at kanyang mapapatay si Rakim. Tatangkain naman ng batang Amihan na kalabanin si Hagor para maipaghiganti ang kanyang ama, pero masasaksak din siya ng hator. Darating si Nakil at Muros at dadalhin pabalik sa kaharian ng Lereo si Amihan. Abangan ang muling pagkikita na mag-ina mamaya sa Encantadia pagkatapos ng 24 oras. Maghapon mula alas 9 na umaga hanggang alas 5 ng hapon, mawawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa Baguio City, Tuba, Benguet at La Union bukas, July 27. Ito yung pangbigyang daan ng pagsasaayos sa ilang linya ng Bineco. Diyan sa San Carlos City at Manawag, Pangasinan, maging I am ready dahil magpapatupad ang DECORP ng power interruption sa inyong lugar bukas, July 27. 7 oras na mawawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay Buningit kasama ang Stangkero na sakop ng syudad ng San Carlos. Alas 8:30 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali naman ang power interruption sa ilang bahagi ng Liamado Street sa Manawag, Pangasinan. At yan ang mga balitang hatid ng Tropa ng Katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno, ako po si CJ Torida at ito ang Balitang Amyanan. Sa Bayambang, Pangasinan, exclusive, Claire Lacanilo. Sana makonsensya siya kasi wala po akong ginagawa sa kanya. Kasi ganito yung gagawin niya sa akin. Sana humarap na lang siya, sumuko na lang siya. Matinding trauma at bugbog sa mukha ang inabot ng 26 anyos na teacher matapos umano siyang tangkaing halayin ng isang lalaki sa loob ng public cemetery sa Zone 6, Bayambang, Pangasinan. Bandang alas 8 ng umaga noong Biyernes, habang nagtitirik daw ng kandila sa puntod ng kanyang ina, ang biktimang si Christine, di niya tunay na pangalan. Nang dumaan ang isang lalaki sa harapan niya at bigla na lang nitong tinakpan ng bibig ni Christine. Sinuntog niya po ako sa nicho. Tapos sinilahila niya na ako sa, hindi ko po alam, medyo mababang nicho yun eh. Tapos sinakayan niya po ako, tapos inuuntog-untog niya yung ulo ko sa nicho tsaka binugbog. Nalaban po ako eh, kaya nakagat ko po siya. Kwento ng ama nito, nagsalitan sila sa pagdalaw sa puntod ng kanyang asawa. Na unang pumunta sa puntod ng anak dahil kailangan daw niyang bantayan ang hiniram niyang motorsiklo. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla na lang daw lumabas sa sementeryo si Christine na humingi ng saklolo. Talagang durog na parang duguan po ng mga bukay. Kaya sa lubong kaming ganyan, palabas siya, and then nakita kong paano na siya, andyan na, kaya tinakbo ko siya. Inilabas na ng Bayambang PNP ang artist sketch ng suspect, base na rin sa paglalarawan ng biktima. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang suspect. For the meantime, since yung investigation still ongoing, we ask for withheld muna yung identity ng alleged suspect. Sana po yung suspect sumurrender na para gumaan yung kanyang kaso, para mapagbayaran din yan yung ginawa niya sa anak ko. Claire Lacanilo, naghatid ng Balitang Amyanan. Sa mga nag-aabang ng public service announcement, tumutok sa report na ito. Sa mga kapuso natin dyan sa San Carlos City at Manawag, Pangasinan, maging I am ready dahil magpapatupad ang DECORP ng power interruption sa inyong lugar bukas, July 27. 7 oras na mawawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay Buningit kasama ang Stangkero na sakop ng syudad ng San Carlos. Alas 8:30 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali naman ang power interruption sa ilang bahagi ng Liamado Street sa Manawag, Pangasinan. Panibagong rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw.
May ulat si Joan Punsoy. Sabay-sabay na nagpatupad ng price rollback ang mga oil companies kanina alas 6 ng umaga. 35 centavos ang ibinaba ng kada litro ng krudo, habang 10 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Ngayong buwan ng Hulyo, sunod-sunod ang naitalang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Dahil nung last time, ma'am, tumas yung gasolina, mga 50 cents. Tapos, 3 beses na pong nag-rollback yung gasolina namin. Bahagya umanong naginhawaan ng mga tricycle drivers sa Dagupan City National High School Toda. Dati-rati, 100 piso ang budget ni Mang Rolando sa kanyang gasolina. Parang 20 pesos ganun pag, di ba, bumaba ngayon. Mga 80 siguro. Kahit papaano, mas madaragdagan umano ang kita ni Mang Ruben dahil sa bawas presyo ng gasolina. Marami kaming kikitain dahil sa 1 litro mababa, marami kaming iikutan. Sa kabila ng magandang balita, wala naman umanong kasiguruhan. Sa watch list namin siya. And actually, so far hindi pa siya sumusurrender. Wala pa dahil ang sabi ng tito na kausap ko kahapon, nagbabagong buhay na kaya hindi na nagsurrender. Patuloy naman ang investigasyon ng Kalasyaw PNP para matukoy ang mga salarin at tunay na motibo sa krimen. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Crime rate sa lalawigan bumaba ng mahigit 20% ayon sa Pangasinan PPO. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel. Jasmine! CJ, kung noong mga nakaraang buwan kaso ng robbery, theft at cattle rustling ang ilan sa mga nire-report sa iba't ibang himpilan ng pulisya dito nga yan sa Pangasinan, naku, 1 buwan na ngayong Hulyo ay bumaba ang crime rate dito nga yan sa probinsya matapos na mailatag ni President Duterte ang kanyang anti-criminality program. Pagsugpo sa korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at kahirapan. Ilan lang ito sa tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang bibigyang pansin sa kanyang administrasyon. Kaya nagbigay ito ng 6 na buwang palugit para mabawasan ang kriminalidad at iligal na droga sa bansa. Ayon sa PNP, masasabi umanong epektibo ang programang inilatag ng Pangulo sa pagsugpo sa kriminalidad. Sa katunayan, sa datos ng Pangasinan PPO, mula July 1 hanggang sa kasalukuyan, bumaba ng mahigit 20% ang crime rate sa probinsya. Tuloy-tuloy yung ating kampanya dahil talagang nakitaan natin yung pagbaba ng mga crime incidents natin dito po sa ating lalawigan. Kabilang sa mga bumabang kaso ang carnapping, theft, robbery at cattle rustling. Mula sa mahigit 80 itatalang crime against property sa loob ng 1 linggo, naglalaro na lang ito sa 40 kaso pababa. Puspusan pa rin itong ating pong ginagawa na yung anti-illegal drug war natin. Sa Binmali, Pangasinan, dati nakapagtatala sila ng robbery incident kada linggo. Pero ngayong buwan ng Hulyo, 0 robbery incident ang kanilang naitala. Effective. Talagang pinakamalaking contributory ng crime is nagmumula talaga sa drugs talaga. Malaki umunong naitulong ng kampanya kontra illegal na droga sa pagsugpo ng krimen sa bansa. CJ, yung carnapping, robbery, theft at cattle rustling ay kabilang lamang doon sa mga kaso na under doon sa crime against property. Actually, bumaba na yan ng 21%. At ayon sa PPO, sa ngayon kinoconsolidate nila yung mga reports naman or yung cases from July 1 up to present. Kaugnay naman doon sa crime against a person, ito yung murder at rape. Pero ayon na rin sa pamunuan ng PPO, kapansin-pansin daw talagang bumaba din yung kaso ng ganyan mga kaso. Yung kaso na halimbawa na lamang yung rape, ito'y dahil na nga rin sa malawakang programa sa pagsugpo sa illegal na droga. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Dagupan Children's Choir wagi sa International Children Choral Festival 2016 sa Malaysia. Tungayan sa report ni Claire Lacanilaw. Malamyos at malaanghel na tinig, maayos na pagkakahaning ng awit, at ang nagkakaisang blending ng boses. Ito raw ang mga naging susi kaya nasungkit ng Balon Dagupan Children's Choir ang kampyonato sa ginanap na Malaysian International Children's Choral Festival 2016 sa Shaalam, Malaysia noong July 15. Sa kanilang winning piece na RDE Cordilleran Song at O Santissima, naiuwi nila ang Gold A-Grade Award. Gumagawa ng mga masamang gawain, makita nila lahat. Kung matutupad yun, talagang magandang Pilipinas. Magandang mabuhay dito. Oo, kung matutupad. Sana.
Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Kaugnay ng balitang yan, ating alamin ang reaksyon ng ating mga kapuso ukol sa pagkakaroon ng libreng Wi-Fi access sa mga pampublikong lugar. May paandar si Joan Ponsoy. Joan! CJ, marami rin talaga sa ating mga kapuso ang nag-abang sa unang SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at marami itong mga na-erase na points na pagkakaiba ng kanyang SONA sa mga nagdaang Pangulo. Kabilang nga dito itong pinakamahabang unang SONA sa Pilipinas. Maraming beses din siyang pinalakpakan dahil sa kanyang mga on-the-spot jokes at pinalakpakan nga rin itong kanyang mga programa, nais na programa at plano sa loob ng kanyang 6 na taong panunungkulan. Kabilang nga dyan itong pagkakaroon nga ng Wi-Fi access sa mga public places. Gaya na lamang dito nga sa mga plaza. Live tayo ngayon dito nga sa Dagupan City Plaza at ating tatanungin yung mga kabataan na nandito ngayon kung ano nga ba itong pakinabang nagpagkakaroon nga ng Wi-Fi access sa mga public places. Hi, good afternoon. Anong name mo? Christine May po. Yung pagkakaroon ng Wi-Fi access sa mga public places ba, pabor sa inyong mga estudyante? Opo, kasi po kung may lesson na hindi masyadong naintindihan ng tinuro ng teacher, pwede namin i-search ito sa internet para mas maintindihan ang mga lesson na kanilang tinuro. Even without doon sa school, even without doon sa vicinity na school, pwede na kayong mag-research? Opo. Okay, thank you. Marami sila ngayon nandito, CJ, no? I think meron silang activity na kailangan i-compose ngayon, kaya sila nandito sa Dagupan City Plaza. Makakausap pa natin yung isa sa mga kabataan na nandito ngayon. Anong kagandahan ng pagkakaroon ng Wi-Fi access sa mga public places? Yung mga mag-search pa po kayo ng mga assignment, ganun, pag meron pa, pag pupunta pa kayo ng mga computer shop, mga library, magiging maksaya pa po ng oras pag pupunta ka pa po doon. Okay, maraming salamat. Ilan lamang nga dyan sa naging pahayag nga ng mga estudyante dito sa Dagupan City Plaza. Hindi pa naman natin alam talaga kung ano yung protocol dito sa Wi-Fi access, no? Kung magiging free ba talaga ito o magkakaroon pa ng password sa mga gagamit ng mga Wi-Fi access. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Tricycle driver pinagbabaril habang nanonood ng SONA ni Pangulong Duterte kahapon. Patay! Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Sa makeshift waiting shed daw na ito, nanood ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tricycle driver na si Rachel Agpoon. Nang pagbabarilin ito ng riding in tandem suspect sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan kahapon. Nasawi ang 37 anyos na biktima na nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo. Ayon sa pulisya, nagdala ng telebisyon ng isang kasamahan sa TODA ni Agpoon at sa waiting shed nanood ang SONA ng Pangulo. SONA kahapon, nanonood sila. Kaya ang posisyon nila is nakatalikod lahat. Nakaharap doon sa tibing dala nung kasama nila. Nung dumating kaya walang nakakilala doon sa riding in tandem kasi nakatalikod nga. Nasa drugs watchlist din daw ng pulisya si Agpoon. Na-recover sa crime scene ng 2 basyo ng bala ng caliber 40, ball cap at isang pares ng tsinelas. Actually, yung victim is Most Promising Choir Overseas Award at Shaalam Mayor Award. Lumutang daw ang galing ng mga Dagupeño sa International Choir Competition kung saan tinalo nilang may 15 contingents mula sa iba't ibang bansa. So dapat diretso pa rin yung pagsuporta natin, pag-develop sa mga talents nila so that we can show to other people kung ano meron tayo sa Dagupan. Full support at very proud naman ang mga magulang sa pagkapanalo ng kanilang mga anak. Ngayon, pinatunayan ng mga bata na talagang karapat-dapat sila. Kaya kami mga magulang, hindi namin maipaliwanag kung gaano kami kasaya. Hindi lang galing sa pagkanta ang pinamalas ng mga chikiting, kundi ang husay nila sa pag-aaral. Tulad ni Cristel Mejia na isang honor student sa kanilang paaralan. Dapat po pagpatuloy po nila yung pagkanta para po mas tumalig po sila sa susunod na competition. Sana po sa lahat po ng mga Dagupeños, ito na po yung pagkakataon na ang ating kultura ay magkaroon na rin ng puwang, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din po. Pagyamanin po natin ito, pagtulungan po natin lahat. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Maraming
Apat na umano'y drug personality patay matapos umanong manlaban sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Tarlac at Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Joan Ponsoy. Nasawi sa armed encounter ang dating pulis Mangaldan na si Vicente Molik. Una raw itong nagpaputok ng baril matapos ng isinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Tambak, Dagupan City. So, nakabili yung pusher buyer natin. Nung i-effect na yung arrest kasi siyempre nagkalabugan doon sa likod bahay. Biglang bumunot ng baril to, pinutukan na yung pusher buyer natin. Top 3 drug personality sa bahay ng Mangaldan ng suspect. Nasa target list din ito ng Dagupan City Police at Pangasinan Police Provincial Office. Naninirahan ng biktima sa bahay ng kanyang live-in partner sa sitio Tambak, Malag. Una na rin umanong naaresto ang live-in partner nito sa kaso rin na ipinagbabawal na gamot. Nakabalik din siya. Between those years din. Pero nung nakabalik siya, nag-awal-awal na. Tapos nag-drug trafficking na. Na-recover ng otoridad ang illegal na droga, marks, money at baril ni Molik. 2 tulak na illegal na droga rin ang patay matapos sumanong manlaban sa Binmalay Police. Nakilala mga biktimang sina Jay Relioza na top 1 drug personality at si Gistone Bernardo kabilang sa priority list ng pulisya. Na-recover sa crime scene ang 14 na pakete ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia, homemade M16, caliber 22 at mga bala. Siguro naka-high sila noon kasi yung nakita nating evidence doon na arrival nung natapos na fresh pa yung pinag-sessionan nila, yung nila ng shabu. Talagang nagpapat-session sila ongoing. Patay rin ang umano'y kilalang drug personality na si Bong Vargas matapos umanong makipagpalitan ng putok sa mga pulis na isinagawang bypass operation sa San Roque, Tarlac City. Na-recover ng SOCO ang caliber 45 na baril na ginamit umano ni Vargas at ang 500 pisong marked money. Magiging subject po natin for operations at tingnan natin kung gaano kalaki yung participation niya dito sa drug dealing na ito. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Guro pinagbubugbog at tinangkapang halayin sa loob ng sementeryo. Children's Choir, wagi sa International Children Choral Festival 2016 sa Malaysia. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Nasaksihan kahapon ng buong tambayan ng Pilipino ang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa simula ng kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na walang katuturan ang sisihan sa pag-usad ng bansa. Pero sinabi niyang hindi niya palalampasin ang mga nagtaksil sa tiwala ng taong bayan. Muling iginiit ng Pangulo ang kampanya laban sa krimen, droga at korupsyon. Nagbabala rin si Duterte sa mga aabuso sa kapangyarihan at pinamamadali ang investigasyon sa mga pulis na nasasangkot sa kaso. Kaugnay naman ng usapin ng West Philippine Sea, iginagalang daw niya ang desisyon ng International Arbitral Tribunal at itataguyod ang mapayapang resolusyon. Nanawagan siyang tigilan na ang dekada ng gera at rebelyon at nagdeklara ng unilateral ceasefire sa CPP-NPA-NDF. Muling hinimok ni Pangulong Duterte ang lahat na palitan ang sistema ng gobyerno sa federalismo. Ipinagbalik rin ni Duterte ang Executive Orders of Freedom of Information o FOI at tiniyak niya ang kaukulang aksyon sa mga media killing sa bansa. Binigyang din ng Pangulo na ang media ay itinuturing niyang partner for change. Netizens, ikinatuwa ang pahayag ng Pangulo kaugnay ng paglalaga ng libreng Wi-Fi access sa mga pampublikong lugar. May ulat sa Alfie Tulagan.
Sa mahigit 1.5 oras sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahapon, nabanggit ang pagpapabilis ng internet access sa bansa at paglalagay ng mga Wi-Fi connection sa mga piling pampublikong lugar. Wi-Fi access shall be provided at no charge in selected public places, including parks, plazas, public libraries, schools, government hospitals, train stations, airports, and seaports. Kaya ang mga netizen tulad ni Aisha, ikinatuwa ang deklarasyon ng Pangulo. Sa mga bus lang daw kasi siya nakakagamit ng libreng Wi-Fi. Siyempre natuwa naman po ako na magkakaroon ng mga Wi-Fi sa mga public places para naman, siyempre kagaya dito naghihintay ako ng friends. Yung hindi ako maboboard sa paghihintay, ganun. Inatasan din ng Pangulo Duterte ang bagong buong Department of Information and Communication Technology na i-develop ang National Broadband Plan para mapabilis ang internet sa bansa. Dahil mapapabilis nito ang daloy ng impormasyon, umaasa naman ang mga netizen na hindi ito magagamit sa masama. Okay din yun kasi maano yung mga